Philip Salvador to be the party senatorial candidates in the 2025 senatorial elections. May we ask the three candidates please stand up? And let us ask them if they are going to accept the nomination of the party. Mr. Philip Salvador, please, you have 1 minute to say your piece. Nakauna ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap, pero okay lang ho sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP, mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Thank you, Mr. Salvador. Mabuhay si Philip Salvador! Hello. Kumusta? Magandang araw sa ating lahat mga kasampiak. Here we go again. Boy Amerikado, 30 loyalist. Mag-ingon nga kung adunay na hidug mo. Tugod sa ito magkakapoy kaluya ang imong mapulong may magadasig kanya sa pagtindog. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. At muli kayo inanyayahan ko na magsampiak man lang itong muntik kong channel. Ito, reaksyonan lang muna natin. Itong kasi maraming nagsasabi, maraming nagsalita na. Sabi nila, walang magagawa yan si Philip Salvador. Kiso artista yan, ganun. Huwag muna natin husgahan. And remember this always. Na, alam naman natin yung plano dyan ng mga kalaban. Gusto nilang patalsikin si Inday Sara through impeachment. Sabi nga ni Inday Sara na nagpa-practice na sila ng impeachment ngayon. Kung kaya, we need the numbers. Pagdating dyan sa bicameral, House of Representatives, lalo na sa Senate also. Kung kaya ito na yung pagkakataon natin. Kung ano yung nasa listahan ni Tatay Digong, lahat ibuboto natin yan. Kasi labanan ito ng numero. At saka huwag natin munang husgahan, di ba? Pagbigyan natin, sino ba ibuboto natin? Yun bang mga traidor? Katulad ni nung isa, si Otol. Yun, bumaliktad na. Wag dito tayo sa mga tao na may di prinsipyo. Wag sa mga kasi nakikita naman natin yan. Alam naman natin yan na marami diyan. Yun yung yan yung kalakalan diyan, yung kung saan yung purse, saan yung pira. Doon sila magsipagbaliktaran. Kung kaya wag dito tayo ibuboto natin si Philip Salvador, pagbigyan natin, kasi yung mga line up ni Tatay Digong kailangan natin yan. Mabuhay! Mr. Vice Chairman, may I also ask Senator Bato de la Rosa to say his piece? Magandang gabi sa ating lahat. Aayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, I was really decided, I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, na halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya nga tama ngayon, PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan, laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said,
temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung re-risback. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, paano natin sila risbakan? Just in case, tayo mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador, at kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido na PDP kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Ang ating re-electionist, katulad ni Bato de la Rosa, former PNP chief, alam naman natin na lumalaban ito. Kahit noong una pong panahon, noong nasa Davao pa siya, panahon ni Tatay Digong na mayor pa siya, hanggang sa kasalukuyan, marami na itong mga pinagdaanan, mga laban sa buhay, laban dyan sa politika. Kung alam naman natin na marami siyang mga dinaanan na dagok na sobrang panggigipit, ganun. Kung kaya't kailangan din natin ito na ibalik sa Senado. Kasi kahit minsan na tayo ay may mga hindi tayo nagugustuhan o nagustuhan kay Bato de la Rosa, kasi masyado siyang minsan niya, neutral talaga. Ganyan talaga siya. Siya yung klaseng tao na hindi walang grudges, walang kimkim na galit sa kapwa kahit na mga pinagsasabi ng mga kalaban, di ba? Kailangan natin si Senator Bato de la Rosa diyan. Isa siya diyan. Makakatulong siya sa mga new fights diyan. Kaya kailangan natin siya kasi sila lang yun at siya lang yung nanindigan, lalo na sa KOGC, kay Tatay Digong, laban sa ICC, kahit siya mismo din kasama dyan sa tinutulig sa ICC. Pero yung laban dyan, lalo na sa KOGC, kay Pastor Kibuloy, kahit minsan tayo desperate or nadismaya tayo sa mga kasi si Senator de la Rosa kasi neutral, as I said. Kung kaya't kailangan natin siya kasi kahit paano lumalaban siya para sa katarungan. Kung kaya't dapat lang nating iboboto siya. Magandang gabi sa tila. Well, maraming salamat, Senator Bato. Ang tapang ni Senator Bato. May I also ask now our Senator, na siya naman po yung representative ng Malasakit, Senator Bongo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin, kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po naming ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Ako,
patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo yung mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon na sumisip-sip. Di ba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang katotohanan, nasa atin po yung tapat na panunungkulan, yung tatak Duterteng panunungkulan po. Yun lang po ang ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, ansala, kung gusto pa ni Allah, ng Panginoon, na makapagserbisyo pa kami, papatuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po, Tatay Digong, Mayor Baste, President Robin Padilla. Salamat po for sticking with the former President Duterte. Salamat sa mga narito. Greco Belica ng PDDS, Philip Salvador. MRRD! Salamat sa MRRD! Kayo yung may kasalanan. Kayo yung namilit sa kay Tatay Digong noon. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang noon ay kinabukasan po ng ating bayan. Kayo na po ang humusga pagdating ng panahon. Yung ginawa ni Tatay Digong po ay para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi po mababayaran ng kahit ano po ang sakripisyong ginawa niya para sa ating bayan. Ang Pilipino na po ang husga pagdating ng panahon. Sa darating na halalan, kayo na po ang humusga kung nagtatrabaho ba po si Tatay Digong noon. Kung ano pong pagbabago na nidudulot sa buhay ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Tinatanggap ko po ang nominasyon bilang senador muli ng PDP. At asahan nyo, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa Pilipino, ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes! Mabuhay! Ito namang si Senator Bongo, alam naman natin na sobra at ang laki ng tulong niya na nagawa at mga ginagawa pa sa ngayon. Kasi kahit ako mismo, yung parents ko, isa sa nakabenepisyo nung panahon nila ni Tatay Digong. Noong nasa pwesto pa si Tatay Digong, one time na hospital yung tatay ko. Doon, lumapit kami sa Malasakit Center. Kasi yung Malasakit Center dati, hindi ko alam kung parehas pa rin ngayon. Dati nandun na sa hospital na. Hindi ka na, pupunta pa sa kung saan. Di ba sa atin, pag nagkakasakit tayo, lalabas pa rin pa, maghihingi pa, o pupunta tayo sa mayor, pupunta tayo sa governor, ganun. Yung Malasakit Center niya, sa panahon, ang alam ko, sa panahon dati, nandun na sa hospital, nilapit na. Kung baga pag gusto mong maghingi ng tulong, mayroon ka mga i-process, madali na lang. Kasi nandun na. Kung kaya sana magpatuloy itong talaga Malasakit Center ni Senator Bongo. Kasi alam naman natin na naisa batas na yan. Pero sa panahon ngayon, di natin alam. Kasi alam naman natin na maraming mga corruptions, maraming mga departments na walang mga budget. Kasi yung mga unprogrammed budget, nilagay nila kung saan department na doon na lang nila gustong sila na lang mismo ang mamahala at madali lang kukunin. Diba? Katulad ng ginawa sa DepEd. Ganun, may mga unprogrammed, mga insertion. Kung kaya't si Senator Bongo, kailangan din natin yan. Kasi malaki yung tulong at malaki din yung experience niyan. Siya mismo
right hand or personal aide ni Tatay Digong. Dati, di ba? Hanggang naging senator yan. Kung kaya't kailangan natin yan. Yan yung tao talaga na nagmamalasakit talaga. Serbisyo talaga yung talaga niya. Yung anong tawag nito? Yung hobby talaga niya ay magserbisyo. Kasi napatunayan naman natin yan. Si Senator Bongo, kailangan natin yan. So, meron na tayong 3 so far. Si Philip Salvador at si re-electionist Bato de la Rosa at saka ito si Senator Bongo. So, titingnan natin kung sino pa yung dyan. Sino pa yung maano talaga sa finalist ni Tatay Digong. Kasi ang alam ko na marami pang pwedeng mangyayari. Ganon. Pwede pa yung iba atras. Ganon. So sana naman ibuboto natin si Senator Bongo. Saka meron pa tayong gustong maisama dyan. Lalo na si Marcolita. Ganon. Sana lang man. Maraming salamat po.